Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos, at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman na kanilang tinataglay. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid, kaibigan, na mga naghahanap ng buhay sa lansangan, O Diyos, na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho. Tulungan niyo po sila, Panginoon, upang magkaroon sila ng hanap buhay. Panginoon Hesus, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, at aming itataas, O Diyos, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo pong gabayan, ingatan ang bansang Pilipinas. Huwag mo ipahintulot, O Diyos, na ang masama ang maghari sa iyong bansa, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan ang bawat mga Pilipino, lalong-lalo na, O Diyos, ang aming mga leader na patuloy na nagbabangayan dahil sa politika, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng karunungan, maka-Diyos na karunungan. Maghari ka sa ng kanilang mga puso, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makapagtrabaho ng maayos para sa bansang Pilipinas, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang gabayan, proteksyonan sa lahat ng oras doon sa ibang bansa, Panginoon. Tulungan mo sila dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, Diyos, ang siyang kanyang sinasamba dahil ikaw ang nagbibigay sa kanila ng ligaya. Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng kaaliwan sa kanilang mga puso. Bagamat sila ay malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Amin ay inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga masasama. Bagkus proteksyonan mo po sila. Bigyan mo sila ng pasensya, Panginoon, sa daan kung sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy ko nang tinataas sa inyo ang aming mga kabibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito.
Pagpalain mo sila, O Diyos. Ganyan po ang nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, Panginoon, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ay masamang ugali, ugaling makalalason sa ating isip. Yun. Ano yung mga masasamang ugali? Yun po ay inggit. Yan. Inggit. Kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa iyong puso, kaibigan, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Nagkaroon nito si Napoleon Bonaparte, nagkaroon nito si Julio Cesar, nagkaroon nito si Alejandro Dakila. Sa kabila ng kanilang kapangyarihan at katanyagan, ang mga lalaking ito ay nagkimkim sa kanilang puso ng isang masamang ugali na makalalason sa isip. Lahat sila ay nakadama ng inggit. Bakit siya meron? Ganon, no? Ako wala. Buti ka pa. Samantalang ako. Bakit siya ganon? Ako hindi. Sana ako na lang siya. Sana akin na lang yun. Sana all. Ayan. So may ganito ba tayong sentimiento, mga kaibigan? Kung sakaling meron, kaibigan, sinasabi ko sa iyo, may issue tayo sa inggit. Maaring di natin matanggap o hindi natin namamalayan na naiinggit tayo sa ibang tao. Akala natin normal. Normal lang ang pakiramdam na ito. Hanggang sa hindi mo napapansin na may namumuong resentment sa loob mo. Depressed ka. Ungrateful, unstressed. Bakit nga ba may mga taong naiinggit? Ano nga ba ang ugat ng pagkainggit? Ito ang mga ilang maaaring dahilan, mga kaibigan. Number 1, napagkainggitan o napagkaitan. Maaaring deprived tayo sa maraming bagay, lalo noong bata pa tayo. Deprived hindi lang sa mga gusto natin, pero mismo sa mga pangangailangan. Kaya kapag nakikita natin ang ibang tao na nakukuha ang gusto nila, hindi natin maiwasan ang mainggit. 2, mapagkumpara. Ayan, mapagkumpara. Lagi na lang kinukumpara ang sarili sa iba. Diba? Tayong mga tao, buti pa siya. No? Laging kinukumpara. Kung ano meron yung iba, gusto niya meron din siya. Kung ano yung narating ng iba, gusto rin natin. Diba? Kung magpakalbo ba yung iba, gagayahin din ba natin? Ha? Hindi matapos-tapos ang pagkukumpara ng sarili sa iba, kaya ang ending ay walang hanggang pagkainggit. Do not compare yourself to others, di ba? Para walang pagkainggit. No? Another one, hindi kontento. No, hindi kontento. Laging mapaghanap at mapagtanong. Marami siyang mga. Bakit? Bakit? Sa buhay niya.
Minsan ay blinded tayo sa mga bagay na wala sa atin. Kaya hindi natin makuhang ma-appreciate kung ano man yung meron tayo. Sabi nga ng isang awitin, mga kaibigan, count your blessings. Name them one by one. Di ba? Count your blessing. Name them one by one. Gaya ng sabi ko kanina, hindi tayo makontento dahil hindi tayo marunong magpasalamat. Kung susubukan nating tingnan at bilangin ang mga pagpapala na meron tayo, baka kulang ang isang araw para ilista ang lahat ng mga ito. Kung magiging grateful tayo, mga kaibigan, sigurado akong walang magiging puwang ang inggit sa puso at isip natin. There are so many things to be thankful and grateful for. Naiinggit ba tayo sa kaopisina natin na napakaganda at napaka-expensive ng sapatos? Huh? Samantalang tayo ay sa Tianggi lang nabili ang sapatos natin. Naiinggit ba tayo dahil ang ating classmate ay mataas ang grado kaysa iyo? Diba? Hindi pa ba natin nakikita na mapalad tayo kaysa iba dahil may mga taong ipinanganak na walang mga paa? O diba? May mga taong pinanganak na walang paa, walang mga kamay. Diba? Isang blessing sa atin yan na kumpleto ang ating buong katawan. Ano man ang dahilan, mga kaibigan, o ugat ng iyong pagkainggit, gusto kong sabihin sa iyo na meron tayong choice. Pwede naman tayong hindi mainggit kung gustuhin natin. Tayo lang ang tanging makakatulong sa sarili natin para mapaglabanan natin ang struggle sa pagiging inggitero at inggitera. Simulan natin huwag magkumpara. Huwag magkumpara. Simulan natin na huwag magkumpara. Matuto tayong magkontento. Mag-focus tayo at higit sa lahat ugaliing laging magpasalamat. Ang inggit ay ang paghihinakit sa iba dahil sa kanilang mga ari-arian, kasaganaan, mga bintaha at iba pa. Upang ipakita ang pagkakaiba ng inggit at paninimugo, isang referensya tungkol sa Biblia ang nagsabi, ang panibugho o paninibugho ay tumutukoy sa hangaring pantayan ang pag-asenso ng iba. At ang salitang inggit naman ay tumutukoy sa hangaring agawin kung ano ang taglay ng iba. Ang taong naiinggit ay hindi lang naiinis sa taglay ng iba, kundi gusto rin niya itong kunin mula sa kanila. Makabubuting suriin natin, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo, kung paano tayo maaaring tubuan ng inggit at kung ano ang mga ibubunga nito. Higit sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ang dapat nating gawin para hindi makontrol ng inggit ang ating buhay. Pag-isipan mo, kaibigan, kapatid, at pagmumuni-munihin mo, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka naiinggit? Nasubukan mo na bang bilangin ang mga seen and unseen blessing mo? Kaibigan, natuto ka na bang magpasalamat? Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli
kaming sinamahan sa aming pang-umagang devotion o pananalanginan. Naway ikaw po, Lord God, ang manguna sa bawat desisyon sa aming gagawin at tanging kaloob mo lamang ang manguna dito. Salamat po, Lord, sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy niyo po kaming abutin sa tuwing kami nadarapa at gawing instrumento ng iyong mga mabubuting gawa. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samod dalangin. Ibinabalik ko po ang papurit pasasalamat. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen.